Yan ang malinaw na dahilan kung bakit ko pinaglalaban na kung magpaparehistro kayo, wag na wag DTI. Kasi kung may makukulong, ikaw yun, kasosyo. Ngayon, naiintindihan nyo na. Ang dami nagtatag sa akin, araw daw gagawin, kinakabahan sila, na-anxiety na sila, nagwo-worry sila, ayaw na nilang magnegosyo, nababad trip na sila sa gobyerno, tinatamad na sila, pinanghinaan na sila ng loob. Lahat na ng hindi maganda nangyayari sa kanila ngayon dahil sa mga nababalitaan nila patungkol sa mga nangyayari sa mga negosyanteng tulad natin. At hindi ako makatulog ngayong gabi nang hindi ako makapag-live at makausap kayo mga kasosyo. Bago ang live na to, naglabas na ako ng video all about solution. Yang problema, hindi na ako makikisawsaw dyan. Problema na yan eh. Naglabas ako ng solusyon. In-upload ko yon kani-kanina lang. Pero bukod dun sa solusyon, meron akong gustong ipaliwanag sa inyo mga kasosyo. Na, anak ng tinapa naman. Yan pala nga nabalitaan nyo. Nawalan na kayo ng gana kagad? Pinanghinaan na kagad kayo ng loob? Partida hindi pa sa inyo nangyari sa ibang tao pa. Nabalitaan nyo pa lang na may isang negosyanteng nakulong dahil sa sitwasyon niya sa SSS o sa ibang permit. Nabalitaan nyo pa lang, nanghina na kayo, napaka-supot nyo namang mga negosyante nun. Nag-aalala ako sa inyo kasi nadali kayo kagad. Balita pa lang yan. Hindi pa sa inyo nangyari yan. At inaamin ko sa inyo, walang makakatakas sa ganyang kalalaking problema. Kung ayaw nyo ng ganyang problema, ako na nagsasabi, ngayong gabi, ngayong umaga, huminto ka na magnegosyo. Kasi lahat dumadaan sa ganyang sitwasyon. Lahat dumadaan sa problema. Kung kinakabahan ka na ngayon at suko ka na magnegosyo, hindi ka para dito. Ang problema hinaharap, hindi tinatakbuhan. Yung mga naputapete sa sitwasyon nila sa gobyerno, sa permit, naniniwala ako, hindi nila hinarap. Taong 2020 pandemic, nagpadala ng maraming sulat ang SSS sa lahat ng negosyante. At naniniwala ako, yung mga negosyanteng nakarehistro yon ng mga 5 years na, 6 years na, o matagal na, yun ang pinadala ng sulat ng SSS nung pandemic. Bakit? Kung titignan nyo yung sitwasyon, nung pandemic, wala ganun nagbabayad sa SSS. Kaya gumawa ng paraan yung SSS para makasingil sila. Nagpadala sila ng maraming sulat sa mga negosyante. 2020 yun. 2026 na. Kung hindi mo naayos yun, ikaw na may problemang negosyante. 5 taon na nakalipas. Mga kasosyo, walang makakatakas sa perwisyo between negosyante at ng gobyerno. It's a game. Ang trabaho ng gobyerno, masingil tayo. Tayo ng mga negosyante, ang trabaho naman natin, hindi tayo gumastos ng malaki. May tamang pamamaraan na hindi ka mauubos. May tamang pamamaraan na hindi ka mauubusan ng pera, pero nakakomply ka pa rin. Ang problema, hindi nyo hinaharap ng tama. Ilang beses ko nang sinabi, 2020 pa lang, hinanda ko na kayo dyan. The moment na magparehistro kayo sa DTI, wala nang katapusang gastos yan. Tuloy-tuloy na yan. O ngayon, nagpapaniwala kasi kayo sa mga nagpayo sa inyo na magparehistro kayo para legal, para legit, para hindi kayo mamroblema sa gobyerno. Hindi lahat na nagnegosyo kailangan na magparehistro agad-agad. Ang negosyong nirerehistro, kumikita ka na ba? Kasi hanggat hindi ka pa kumikita, nasa testing stage ka pa din. Ngayon, sa sobrang takot nyo, nagparehistro kagad kayo sa DTI. Anong nangyari? Wala kayong kalam-alam, hanggang DTI lang ang rinehistro nyo. Hindi nyo alam, in 30 days, kailangan iparehistro nyo na sa BIR. Sa BIR, dahil kung hindi, yari ka.
Ang DTI ay isang trap. Dahil once pumasok ka dyan, nagparehistro ka, checkmate ka na. Kung hindi mo seseryosohin. Anong sinasabi ko? Kung wala pa kayong 50K na uubusin sa pagpaparehistro, ibig sabihin nun, hindi pa kayo dapat magparehistro. Yun ang kwalifikasyon ko. Anong gagawin nyo? Wala pa kayong pera. Anong gagawin nyo kung wala pa kayong pambayad? Pag nagparehistro kayo nang hindi pa kayo handa, kutakot-takot na problema ang mangyari sa inyo. Ako na nga nagdesisyon, di ba? Huwag kayong magpaparehistro kung wala pa kayong 50K para masunog. Ibig sabihin nun, hindi pa kayo handa. Ang titigas ng ulo nyo, nagparehistro kayo, tapos hanggang DTI lang, kasi sinolo nyo. Kayo ang nagparehistro. Sinasabi ko, wag nyong iparehistro yung negosyo nyo ng kayo. Magbayad kayo ng iba na ang gagawa niyan ay eksperto. Kasi pag sinolo nyo yan, yan ang mangyayari. Sa dami ng aasikasuhin, sa dami ng iintindihin dyan sa gobyerno, hindi mo na yan mamomonitor, anak ng teteng, ang dami niyan at paiba-iba yan. Yung mga kinakabahan ngayon sa gobyerno, sa SSS, sa mga nababalitaan, kayo yung mga nagparehistro ng DIY nyo. Ginugel nyo, tapos kayo yung trumabaho. Hanggang DTI lang inabot nyo. Ngayon may problema kayong lahat. Kasi sinolo nyo, ang titigas ng ulo nyo, magbayad kayo ng eksperto. Dahil kung hindi, puputi talagang lahat ng puputi sa inyo. Makumplay lang lahat yan. Hindi nyo magagawa yun. Hindi nyo makukumplay yan. Sa dami niyan, may mamimintisan ka na magkakakaso ka o magbabayad ka ng penalty. So sa umpisa pa lang, magbayad ka na ng eksperto para yun ang mag-aasikaso sa'yo. Dahil kung hindi, babayaran mo rin lahat ng pagkakamaling sinubukan mong gawing tama. Hindi mo magagawang tama lahat yan. Lagi nagbabago yan. 2020 napadalan din ako ng letra sa SSS. Pero hindi ako nagkaproblema ng ganyan. Ang laki rin ng babayaran ko, pero hindi ako nagbayad ng ganun kalaki. Kasi lahat nagagawa ng paraan, hindi under the table Lahat na-justify, lahat na negotiate. At dahil yun, meron akong Ma'am Dayan sa aking buhay pagdenegosyo. Si Ma'am Dayan ang legal compliance ko. Basta ako nagdenegosyo, si Ma'am Dayan ang business niyang JDBIC, tinatrabaho lahat ng papeles ko. Kaya ako nakafocus sa pagbebenta, sa pagbibigay ng magandang serbisyo o produkto at pag-aasikaso sa future ng negosyo. Ang titigas ng ulo nyo. Nagparehistro kayo ng sinolo nyo. Yun ang una nyong mali. Kaya kayo, kutakot-takot ang konsumisyon ngayon sa napapanood nyo. Natatakot kayong makulong. Natatakot kayong makulong kasi minali nyo yung una kong payo na kung magpaparehistro kayo, wag na wag nyong sosolohin. Dahil yan ang mangyayari. Sisingilin din kayo sa pagtatangka nyong solohin yan. Kung una pa lang nagbayad na kayo sa mga compliance, hindi naman mahal, hindi kayo magkakakaso, hindi kayo makukulong. Kala nyo kasi lahat kaya nyo Ibigay nyo sa eksperto yung sa kanila. Tapos isa pa, DTI kasi, putang inang rinihistro nyo. Sabi ko, korporasyon. Yan ang malinaw na dahilan kung bakit ko pinaglalaban na kung magpaparehistro kayo, wag na wag DTI. Kasi kung may makukulong, ikaw yun, kasosyo. Ngayon, naiintindihan nyo na. Kung bakit ko laging pinipilit na kung magpaparehistro kayo, walang ibang entity, korporasyon lang. Wag na wag DTI. Dahil alanganin ka talaga dyan. Kung nakakorporasyon ka, hindi ikaw makukulong. Kaso naka-DTI kayo Ang titigas ng ulo nyo O ngayon, alam nyo na yung epekto. Yang DTI, pang maliit dyan. Tayong malaki. Ang binabalak natin at bawal maging maliit na negosyante sa Pilipinas. Bawal maging maliit na negosyante. Bawal manatiling maliit. Dahil kung mananatili kang maliit, yan ang aabutin mo.
Kawawa ka sa gobyernong ito kung mananatili kang maliit. Once nagsimula ka magnegosyo, bilisan mong makapunta sa pagiging mas malaki. Huwag kang magpagulong-gulong sa pagiging isang store lang, isang tindahan lang, maliit na negosyante ka lang, mas lalong kawawa ka dyan, kasosyo. Hindi pwedeng maging maliit na negosyante sa Pilipinas. Kawawa ka. Yung sabihin nyo, kasosyo RB, maliit lang to, DTI lang to, BMBE lang to. Yung BMBE na yan, iwas-iwasan nyo yan. Bakit? Once nagparehistro ka dyan, sinasabi nila wala kayong babayaran. Yes, wala kang babayaran. Pero may i-comply ka pa rin ng mga isasubmit. Pinupusta ko, hindi ka makakasubmit ng mga requirement na yon. At doon ka rin magkaka-penalty. Ganon din yun. Yung tinipid mo sa BMBE na yan, yun din ang dahilan kung bakit ka rin magkaka-penalty. Kasi hindi ka rin makakasubmit. Kasi hindi mo alam ano yung sasubmit, paano yung gagawin, hindi ka naman makabayad sa ibang gagawa nun kasi maliit ka. Ayaw mo lumagpas ng 3 milyon. Wala ka talagang in-net profit na pambayad sa mga eksperto. Bawal maging maliit na negosyante sa Pilipinas. Magsisimula sa maliit pero never mananatiling maliit. Dahil ang mangyayari, ganyan. Isa ko pang kinaka-bad trip sa inyo mga kasosyo. Ngayon, tinatag nyo ako ng tinatag sa mga problema nyo. Nagparehistro kayo nung 2021, 2022, tapos sinara nyo kasi humina yung benta. Hindi na kayo nag-operate. Nagparehistro kayo, sabi ko wag, kung di pa kayo sigurado na kumikita, nagparehistro kayo. Tapos nung hindi kumita, kinalimutan nyo na yung rehistro nyo. Ngayon tinatag nyo kung anong gagawin doon sa pinarehistro nyo, nakalimutan nyo na. Malaki problema nyo. Nagparehistro ka na, kasosyo. Tapos, may plano ka pang ipasara? Nalugi ka lang. Pero hindi ko sinabing huminto ka. Ang problema ko sa inyo, nagsimula na kayo magnegosyo, tapos hininto nyo pa, bumalik pa kayo sa pagtatrabaho. Nagparehistro ka na eh. There's no turning back. Kasi yung ginastos mo sa pagpaparehistro, doblehin mo yon, triplehin mo yon. Yon ang gastos at konsumisyon sa pagpapasara. Pues wag mo na ipasara. Magpahinga ka lang ng 1 buwan, magnegosyo ka na muli. Eh kaso umatras kayo eh. Isang lugi pa lang kayo, sinukuan nyo na. O ngayon, ano nangyari sa mga rehistro nyo? Patong-patong ang penalty nyo ngayon. Sinuway nyo ako. Sabi ko, wag magparehistro kung di pa kayo sigurado. O, niwala kayo sa mga business guru kuno na hindi naman mga negosyante. Nagparehistro kayo kasi yun ang dapat. Eh, hindi naman kayo sure sa business nyo. Hindi nyo pala trip. Hindi pala bumibenta. Nag-away pala kayo ng mga kasama nyo. O, ano nangyari sa rehistro? Nakatiwangwang mula 2020, 2021, 2022. Ilang taon na yon, buwan-buwan, binibilangan ng penalty yon. Kasi umatras kayo sa laban. Nagnegosyo na kayo, umatras pa kayo. Yan ang kabayaran ng kaduwagan. Umarap na kayo sa mundo na to, tas aatras-atras kayo. Di ba sinabi ko, wala nang balikan. Once nagnegosyo ka, wala nang atrasan. Kahit ilang beses ka madapa malugi, walang babalik sa employment. Sama-sama tayong mabulok dito. Dahil kung hindi, pagbabayaran nyo yung pag-atras nyo. Nagparehistro kayo, babalikan kayo niyan. Yes, nakakaawa kayo kasi nalugi kayo. Pero hindi ako naaawa sa inyo kasi ako ilang beses din ako nalugi. Hindi ako umatras. Dumiretso pa rin ako. Yun ang pinagkaiba natin. Poproblemahin nyo rin naman yan eh. Ang diferensya nga lang ngayon, wala kayong negosyo, pero may problema kayo sa negosyo. Kasi umatras kayo, nalugian lang kayo ng 1 beses, sumuko na kayo kagad, makasupot. Pare-parehistro kayo, tapos aatras kayo pag nalugi kayo. Maglasing ka lang na 1 linggo, negosyo ulit. Kaya yung rehistro, hindi na pinapasara yan. Ikaw malulugi pag pinasara mo rin yan eh. Magnegosyo ka ulit. Nalugi lang yung unang try mo. Yung papeles mo, yun pa rin naman. Negosyo ulit. Mga atrasing kayo eh. Papahinga muna, mag-isip-isip muna. Hindi ka na makakabalik sa pagnenegosyo pag nagpahinga ka after ng lugi. Ilasing mo ng ilang araw. Tapos nun, magnegosyo ka ulit. Wag na wag kayong mag-iisip na bumalik sa employment. At wag na wag nyo isipin na ipasara ang negosyo nyo. Kasi kutakot-takot lalo ang konsumisyon nyo. Depress ka na sa lugi, depress ka pang hanapin yung mga resibong nawawala. Kasi pag di mo nahanap yun, 1,000 kada pahina nun. Anak ng tinapa, wag mo nang hanapin, magnegosyo ka na ulit.
Lahat ng agam-agam nyo ngayon, lahat, walang ibang makakasolve kung hindi makipag-usap na kayo sa consultant. Sinong consultant kakausapin nyo? Yan ang una kong linapag, si Ma'am Dayan. Kasi alam ko yan ang unang puputaktin kayo na problema. Yang compliance sa gobyerno na yan. O ayaw nyo kausapin si Ma'am Dayan? Sabi ko, kausapin nyo si Ma'am Dayan, huwag nyo intindi ng bayad. Kuro kayo tipid, kuro kayo gastos. O anong inabot nyo ngayon? Kabado kayo, hindi kayo makatulog. Sumbong kayo ng sumbong sa akin. Ang titigas ng ulo nyo eh. Kuro kayo tipid, takot kayo makipag-usap sa magagaling. Sabi ko, kausapin nyo si Ma'am Dayan. Ayaw nyo pa rin kausapin. Ngayon nyo kakausapin, may problema na kayo. Sinolo nyo, DTI, madali lang yan. Madali talaga i-rehistro. I-maintain yan. Yung mga susunod na proseso dyan, hindi nyo na nagawa. Kasi akala nyo kaya nyo. Hindi nyo kaya yan. Ibigay nyo sa marunong. Yan ang aabutin nyo. Problema o baka makulong pa kayo. Hindi ko kayo tinatakot. Ilang beses ko nang sinigaw sa inyo yan. O ngayon nakakita kayo ng negosyanteng nakulong. Takot na takot kayo. Hintayin nyo pa na kayo ang makulong bago kayo makinig sa sinasabi ko. Ayun na nga, linapag ko na sa inyo yung marunong. Ayaw nyo pa kausapin, hindi naman kayo magbabayad. Mga duwag lang kayo makipag-usap sa marunong. Sa lahat na may problema sa permit, DTI man yan, hindi nyo na rin hindi nyo na close. BIR, munisipyo, SSSPL Pag-ibig, kausapin nyo si Ma'am Dayan. Walang ibang way, huwag kayong magpo-post, hingi kayo ng advice. Yung mga nag-comment doon, wala ring alam yung lahat na nag-comment sa inyo. Kausapin nyo yung marunong, yung tunay na may alam na solusyon. Si Ma'am Dayan yun. Kasi sa buhay ko, si Ma'am Dayan ang tumulong sa gusot na inabot ko rin sa ganyan. Nung una kong negosyo, ilang beses ko nang nakwento sa inyo, lugi rin ang una kong negosyo. Ako rin na nagparehistro. DTI, munisipyo, BIR. Nalugi. Hindi ko nababayaran. Tinangka kong ipa-close. Pagpunta ko sa DTI, sa munisipyo, BIR, anak ng tinapa. Putang ina, wala na nga akong pera dahil lugi ako, may babayaran pa akong pagkalaki-laki. Anong realidad yung sumampal sa akin? Lugi ka na sa negosyo mo, baong ka na sa konsumisyon, sa problema, may bayaring ka pa. Tapos yung gusto mo lang ipasara yung permit mo, honest to goodness lang naman na lugi ka, magbabayad ka pa? Wala ka nang ang pera? Tapos ipapahanap pa sa'yo lahat ng pahina ng resibo mo kasi baka daw ginamit mo sa hindi maganda. Anak na talaga. Wala kang pera. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kukonsumihin ka pa? Magpapasara ka na nga ng luging negosyo? At sa season ng buhay ko na yon, doon ko nakasalubong sa business journey ko si Ma'am Dayan. Common friend kami ni Ma'am Dayan. Girlfriend siya ng isang kaibigan ko nung college. At nakikita ko sa Facebook nung time na yon na nagbi-business din siya. Wala akong ibang kilalang negosyante. Kahit sino sa mga kaibigan ko, inom lang ang alam. Wala akong kilalang may isang businessman. Kaya kahit hindi kami close ni Ma'am Dayan, nakipag-meeting ako kay Ma'am Dayan. Sabi ko, Ma'am, pwede ba kayo makakwentuhan? Sobrang bigat lang ng sitwasyon ko. Sobrang lungkot ko lang sa nangyari sa business ko. Baka pwede makipagkwentuhan man lang. Minute ako ni Ma'am Dayan. Hindi ko alam kung anong business si Ma'am Dayan, pero gusto ko lang makipagkwento. Gusto ko lang maiputok yung bad trip ko sa ganyang sitwasyon. Lugi ka na, hindi mo pa mapaklose. Ngayon, nataon, si Ma'am Dayan, na-share ko sa kanya yung problem ko, nagkape kami. Ang business pala nila ay nag-aayos ng mga business permit and compliance. Sabi ni Ma'am Dayan sa akin, sabi niya, sige ganito na lang Arvin, patutulungan kita dyan sa problema mo. Ako na sisilip ng mga papeles mo. Kasi yun ang negosyo nila eh. Mag-ayos ng papeles at mag-maintain ng papeles sa mga government agencies. Compliance. Mag-comply ang negosyo. Sinilip ni Ma'am Dayan ngayon. Binigay ko yung mga information ko.
DTI ako noon nung una. DTI, BIR, munisipyo, barangay, binigay ko sa kanya. After like 1 week, 2 weeks, nag-meeting kami ulit. Sabi ni Ma'am Dayan, "Oh, Arvin, eto sitwasyon ng negosyo mo. Sa BIR, eto na ang penalty mo. Sa munisipyo, eto na ang penalty mo. Sa DTI, kusa naman yan close ng after 5 years. Ngayon, may pambayad ka ba dito? Kasi pag binayaran mo to, close na yung kaso mo, yung case mo. Close na. Ganun lang kadali. Babayaran mo na itong mga penalty, close na yung case mo." Ako naman, lugi yung negosyo ko. Mangiyak-ngiyak kung inamin kay Ma'am Dayan na, "Ma'am Dayan, wala po akong kapera-pera ngayon. Baon ako sa konsumisyon at sa problema. Wala po ako ibabayad talaga dyan. Ano kung pwedeng gawin? Ano pong pwede kong gawin?" Sabi ni Ma'am Dayan sa akin, "Sige, ganito na lang, Arvin. Total, magkaibigan naman tayo. Kasi may common friend kami. Ako nang bahala dito. Magko-comply ako dito, magsasubmit yung business nila, magsasubmit kami dito ng monthly ng zero income. Sa munisipyo naman, ganito ang gagawin namin." Hindi ko na alam kung ano mga ginawa nila, basta may ginawa sila. Ganito gagawin namin. Minentain nila yung company ko, minentain. Kasi okay lang naman na zero income ka eh. Pero kailangan mo i-submit yun, buwan-buwan. Ang problema, hindi mo naman masasubmit yun. Kahit zero income ka, buwan-buwan, pupunta ka doon, hindi mo magagawa yun, pinupusta ko. Hindi mo maaalalang gawin yun. Busy ka magnegosyo eh. Ngayon, sila Ma'am Dayan gumawa sa akin nun. Sabi ko, "Ma'am, wala akong pambabayad sa inyo monthly." Wala po, wala akong pera. Sabi ni Ma'am Dayan sa akin, hindi ko makakalimutan yung hapon na yun. Sabi niya, "Arvin, wag mo nang isipin yung ibabayad mo sa akin. Magkaibigan tayo. Magkakilala tayo noon pa. Pero hindi kami close ni Ma'am Dayan. Sabi ni Ma'am Dayan, akong bahala sa mga business papers mo. Mag-focus ka sa susunod mong inenegosyo. Mag-focus ka sa business mo." Nung hapon na yon, the moment na tinapos ni Ma'am Dayan yung sentence na yon, gumaan ang mundo ko. Hindi ako nagbayad sa munisipyo, hindi na-close yung kaso ko, pero nagkaroon ako ng someone na masasandalan ko na titingin on my behalf sa part na yon. Nagkaroon ako ng partner. Focus ako sa negosyo, sa paghahanap buhay na naman, maghanap ng pagkakakitaan, at meron akong masasandigan na titingin sa akin sa compliance. Na alam ko hindi na mababaon ako sa penalty kasi may titingin na. At mangiyak-ngiyak kung sabihin kay Ma'am Dayan ang mga susunod kong sasabihin sa inyo. Nasabi ko, "Ma'am Dayan, hindi ko makakalimutan ang hapon na ito. Hindi ko makakalimutan itong tinanggal mo sa aking konsumisyon. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Ma'am Dayan, hindi man kita mabayaran ngayon. Pero sinisigurado ko sa iyo, Ma'am Dayan, magkakaroon ako ng maraming negosyo, malalaking negosyo, at wala akong ibang kukunin na compliance partner. Ikaw lang at negosyo mo." Yun lang ang pinangako ko kay Ma'am Dayan. Sabi ni Ma'am Dayan, hindi mo na kailangan niyang sabihin sa akin. Alam ko yan, nakikita ko magaling ka. Someone believe in me and work on my behalf ng walang kapalit. Si Ma'am Dayan yun. Siya ang una kong business consultant na hindi ako siningil. Kaya natanggalan ako ng konsumisyon. Nakapokus ako sa sumunod kong negosyo noon, which is software company. Yung rehistro kong dapat ipasara, tinuloy namin yun. Ginamit ko pa rin. Hindi ko na pinasara, tinuloy. Pero zero income, sila Ma'am Dayan nagsasubmit. Ngayon, kumita na ako ulit. Doon pa rin pumasok kasi alay naman eh. CCTV company, hardware, software, development, business, services pa rin yun. So, nagamit pa rin namin yung DTI tuloy-tuloy. And eventually, yung sumunod ko na iparehistro, puro korporasyon na. Kasi si Ma'am Dayan na nagpaliwanag sa akin anong epekto ng kagandahan ng isang korporasyon. Na kung susumahin mo, same lang ang bayad ng korporasyon at DTI. Pero lahat ng benepisyo nasa korporasyon. Sa panahong may problema ka sa negosyo, doon darating sa panahon na yon ang mga taong makakatulong mo at handang tumulong sa'yo sa mga panahong walang-wala ka. Hindi mo makikita ang mga kulay ng totoong tao sa panahong meron ka. Lalabas ang mga taong makakasama mo ng mahabang panahon sa mga panahong malaki ang problema mo. Si Ma'am Dayan yun sa akin.
Hindi ko makakalimutan yung hapon na yun. Starbucks Trinoma yun dun sa may fountain. Kaya eventually naging magkakakumari na rin kami, naging magkakatalik na rin kami magkaibigan, naging magkakaibigan na kami dahil nauna kaming maging magkaka-business associates. Kaya binabahagi ko sa inyo si Ma'am Dayan. Tanungan kayo ng tanungan sa internet. Tag kayo ng tag sa akin. Anong masasabi ko? Wala akong masasabi. Meron akong solusyon. Kausapin nyo si Ma'am Dayan. Ano, iiyakin natin yan? Chismis tayo dyan? Tapos na tayo dyan. Solusyon ng bit-bit ko. Hindi problema na lang na irarant ng irarant. Solusyon, kausapin nyo si Ma'am Dayan. Simpleng-simple, hindi nyo magawa. Simpleng solusyon, anong gusto nyo sabihin ko? Pumunta kayo sa ganito, kausapin nyo si ganyan, ito gawin nyo. Wala kayong magagawa. Ipagawa nyo sa mahusay, sa marunong. Yun ang solusyon. Kausapin nyo si Ma'am Dayan. 2020 pa lang sinisigaw ko na yan. Kausapin nyo si Ma'am Dayan. Huwag kayong magpaparehistro ng sarili nyo. Dahil kung hindi, kakausapin nyo si Ma'am Dayan, problema na bit-bit nyo. Kakatipid nyo. Baka malaki bayaran doon. Wala kayong babayaran. Kausapin nyo si Ma'am Dayan. Kung may tatrabahuin na kayo together, it will justify the cost. Kasi pinasok nyo yung gusot. SSS pa lang nabalitaan nyo. Nagsisiatrasa na kayo. Takot na kayo. Makasupot kayo nun. Hindi pa sa inyo nangyayari yan, ha? Hindi pa kayo napadala ng sulat. Sa ibang tao pa yan. Kinakabahan na kayo. Na-anxiety na kayo. Ganun kayo kahihina. Paano kung sa inyo nangyari yan? Anong gagawin nyo? Iiyak na lang kayo? Imatay na lang kayo? Harapin nyo. Lahat na may problema kayo sa papeles, isa ang reason. Kinalimutan nyo yung problema nung dumating yun sa inyo. Akala nyo mawawala yung problema kasi kinalimutan nyo? Hindi nyo kasi hinarap. O kaya ngayon, ang laki ng problema nyo. Sisisihin ko ba kayo? Guilt trip ko ba kayo? Hindi. Eto linalapag ko. Kausapin nyo si Ma'am Dayan. Tapos ang problema nyo. Ganun kasimple. Hindi kayo makapaniwala, yun ang solusyon? Kasi gusto nyo, problemahin na lang yan. Ayaw nyo solusyonan. Gusto nyo, iyakan na lang yan. Ito solusyon, no? Kausapin nyo si Ma'am Dayan. Konkretong solusyon. Yung Facebook ni Ma'am Dayan, nandyan. Chinat ko sa chat box. Buong 2025, pinauulit-ulit ko sa inyo buwan-buwan. Walang magpi-physical store. Walang kukuha ng pwesto sa labas. Ang titigas ng ulo nyo. O ngayon, kitang-kita kayo. Problemadong-problemado kayo. Sabi ko sa inyo, lahat ng negative nasa may physical store. Lahat ng advantage nasa may online business lang operation. Titigas ng ulo nyo physical store pa, sige. Galingan nyo online, galingan nyo mag-marketing online. Hindi shortcut ang physical store. Checkmate kayo dyan. Sobrang taas na inflation rate natin, sobrang taas ng renta, kitang-kita pa kayo ng gobyerno, ang dali nyong hut-hutan. Pagkakitaan. Physical store pa kayo. Bawal manatiling maliit. Ikaw ang kakawawain. Kung wala pa kayong 50K para mawala na lang bigla para ipamparehistro, ibig sabihin nun, wala pa kayong karapatang magparehistro. Huwag kayong magparehistro. Dahil sa Pilipinas, kung sinong hindi nakarehistro, yon ang walang konsumisyon. At kung sino nakarehistro, ikaw ang puputoktihin ng mga penalty na yan. Kaya magpaparehistro ka lang kung talagang handa ka na. Siguro naman in 6 months to 1 year, alam mo na yan kung kumikita ka. Pero shoutout sa inyo mayroon ng 3 taon, 5 taon, wala pa rin kayong rehistro. Putang ina, kayo ang dapat na ikulong. Kung 4 na taon na kayo nagnenegosyo, wala pa rin kayong rehistro, ang kakapal na ng mukha nyo. Kumikita na kayo niyan.
Yung sinasabi kong wag magparehistro, yung kakasimula lang last month. Yung kakasimula lang last quarter, yun, wag muna magparehistro. Pero putik, nakabili na kayo ng kotse, nakabili na kayo ng bahay, nakapagpakasal na kayo sa dalawa niyong asawa, wala pa rin kayong rehistro? Unfair na yun. Ako na magpapakulong sa inyo. Illegal na yung ginagawa nyo. Pero sa mga nagsisimula pa lang, kayo ang wag magparehistro, wag kayong matakot na wala kayong rehistro. Wala pa kayong negosyo. Wala pa kayong negosyong mako-consider. Wala pa kayong proven na negosyo. Kaya huwag kayong matakot ng walang rehistro. Hindi kayo nagkakandara pa magparehistro, kakasunod nyo sa mga business guru kuno na kailangan may rehistro. Depende. At ako yung nagsasabi ng kailan kayo dapat at kailan wag. Kani-kanino kasi kayo nakikinig eh. Gumamit kayo ng mahuhusay. Business consultant yon. At si Ma'am Dayan ang entry point nyo sa consultant. Hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin makipag-usap sa kanya. Kaya kayo ngayon hindi makatulog. Kaya kayo ngayon kabadong-kabado kasi nakakita kayo ng negosyanteng nakulong dahil hindi nakapagbayad sa SSS. Nagka-problema yun kasi matagal nang may problema yon, hindi hinarap. Sabi ko sa inyo, isang hakbang nyo sa pagpaparehistro sa gobyerno, hindi pwedeng matapos kayo sa isa. Kailangan tapusin nyo na lahat. Kasi doon kayo magkakaproblema. Bakit? Hindi ko kayo matutulungan dyan sa problema nyo. Kasi sa akin, may tumulong din. Si Ma'am Dayan nga yun eh. Puta, hindi nyo pa ba na-appreciate na may binibigay ako sa inyong tao na makakatulong sa problema nyo mismo? Anong gusto yung solusyon? Papayuhan ko kayo, ganito gawin nyo, ganito gawin nyo. Alam kong hindi nyo magagawa. Solusyon ang binibigay ko sa inyo. There's no other way. Kailangan nyo ng tulong ng eksperto. At tulad nila Ma'am Dayan yun. Ang issue sa negosyo nyo, pag nagkaroon, harapin nyo. Huwag nyong kakalimutan. Huwag nyong tatakbuhan, tatalikuran. Hinaharap yan. Kung may problema kayo sa compliance ng 5 taon na, malaki na talaga yun. At saka sigurado alam nyo yun. Alam nyo yun. Hindi pwedeng hindi nyo alam yun. Alam nyo yun. At hindi naman kayo makukulong ng basta-basta eh. Nagkasulat kayo ngayon, next week makukulong na kayo. Hindi ganun yun. Garantisado, matagal na panahon na yun. Hindi lang hinarap. Kinalimutan, nakalimutan kung ano man, hindi hinarap. Once may problema kayo sa compliance, tapusin nyo na kagad. Huwag nyong patagalin. Kasi makakalimutan nyo yan eh. At pag nakalimutan nyo yan, magpapatong-patong ang penalty nyo. Kung may problema kayo sa kahit anong problemang hindi nyo masolusyonan, maghanap kayo ng eksperto. Laging meron. May problema kayo sa dole? Mayroong eksperto sa dole, makakatulong sa inyo. May problema kayo sa kinasuhan kayo? Huwag nyo suluhin. Maghanap kayo ng tutulong sa inyo eksperto. May problema na kayo eh. Wala tayong magagawa dyan. Kailangan nyo nang magbayad ng mas magaling. Negosyante tayo mga kasosyo. Pag pumasok ka sa mundo ng pagnenegosyo, lagi kang may problema. Hinahabol ka ng problema. Matuto kayong sumolve ng problema at hindi takbuhan ng problema. Magkaiba yun. Nababadtrip ako sa inyo kasi nakikita ko sa espiritu nyo ngayon. Pinanghihinaan kayo ng loob. Hindi pa nga sa inyo nangyari. Napanood nyo pa lang eh. Kinakabahan na kayo? Nagwo-worry na kayo? Na-anxiety na kayo? Doon ako nalulungkot. Doon ako nababad trip. Nawawalan kayo ng gana magnegosyo. Sino pang lalaban ng tama? Tayo nga ang pag-asa ng bansang Pilipinas eh. Entrepreneurship. Tapos panghihinaan na kayo ng loob sa ganyan?
Ang hihina nyo naman nun. Hindi nyo ba rin ba naisip na tinatakot lang kayo? Kaya kayo ngayon, comply kayo ng comply? Mag-comply kayo. Pero yung kabahan kayo, dun ako hindi sasang-ayon. Yung kakabahan tayo, matatakot tayo, dun ako hindi papayag. Kaya kayo natatakot kasi wala kayong masandigan na marunong, mahusay. Kaya linalapag ko sa inyo yung solusyon. Sumandal kayo sa kaya kayong solusyonan. Yang problema nyo na yan. At si Ma'am Dayan yun. Kung hindi si Ma'am Dayan, maghanap kayo ng sariling inyo. Nagbigay na nga ako eh. Imbis na nga sabihin ko lang maghanap kayo ng konsulta, tutulong sa inyo. Hayaan ko na kayo eh. Alam niyo ba si Ma'am Dayan, puyat na puyat, kakasagot sa mga konsumisyon ng mga kasosyo? Hindi naman yan sa sisingil yun. Kaso hindi ko naman kayo matulungan. Ano sasabihin ko sa inyo? Ako rin naman humingi ng tulong dyan. Magmamagaling ako sa inyo. Hindi ako magaling sa lahat ng aspeto ng negosyo. Yung iba, may consultant ako dyan. At yung iba, may mga managers ako dyan. At inaamin ko hindi ko alam lahat. Yun ang pinagkaiba natin. Kayo gusto nyo solohin lahat. Kaya patong-patong ang konsumisyon nyo ngayon. Kabado kayo gabi-gabi. Kasi alam nyo meron kayong hindi nasosolve na problema. Hinahayaan nyo lang. Bawal manatiling maliit na negosyante sa Pilipinas. Ikaw ang kawawa. Posible bang mangyari yan kahit sa small business lang po? Ang tanong, nakarehistro ka ba o hindi? Kung nakarehistro ka, posibleng mangyari sa'yo yan. Kung hindi ka nakarehistro, hindi mangyayari sa'yo yan. Yun ang putang inang sitwasyon natin. Kung sino nakarehistro, yun ang dehado. Kaya once nakarehistro ka, bawal kang maging maliit na negosyante. Palakihin mo na. Kung mananatili kang maliit, huwag ka na magparehistro. Mananatili ka lang palang maliit eh. Hindi ka naman iistorbohin niya kung maliit ka eh. Anong pera mo dyan? Maliit ka lang. Once nagparehistro ka, karirin nyo na. Wala nang atrasan to. Kailangan nyo nang mapalaki yan. Kaya walang magpapagulong-gulong sa level 1. Kailangan lahat makakyat sa level 2. Ang titigas ng ulo nyo eh. Sarap na sarap kayo sa level 1. Kumikita kayo, pero maliit pa rin kayo. Yan ang mapapala nyo. Kawawa kayo pag napuntirya kayo. Kung saan man galing yung puwersa. Nagsumbongin dati yung empleyado, may nainggit na kapitbahay. Kung saan man galing yung puwersa para maperwisyo kayo, kailangan handa tayo doon. Matatag dapat ang dibdib nyo. Dahil ang problema, hindi yan nawawala sa negosyo. Kung ayaw nyo ng problema, mamasukan kayo. Kung maarte kayo, ayaw nyo nang may boss kayo, o pues, problema tayo araw-araw. Pero yung manghihina loob nyo, nababasa ko sa mga comment nyo, nagwo-worry kayo, na-anxiety kayo, doon ako nalulungkot. Ba't nanghihina loob nyo? Hindi pa nga kayo nakasuhan, hindi pa nga kayo nakulong. Diyan pa lang nanghihina na kayo. Ang hihina nyo nga nun. Pinasok nyo tong mundo ng pagninegosyo. Una't-una pa lang, sinabi ko sa inyo, puro problema dito. Tapos takot kayo sa problema? Mahal na mahal ko kayo mga kasosyo at ayaw kong bumigay ang dibdib nyo. Mahabang laban ng entrepreneurship. Hindi to makukuha ng 1 year, 2 years, 5 years. Minimum 10 years bago nyo makita yung tunay na tagumpay, yung cash flow na positibo. At kutakot-takot na konsumisyon na galing sa kung saang-saang puwersa. Puwersa ng gobyerno, puwersa ng kapitbahay, puwersa ng mga inggitero nyong kaibigan, puwersa ng mga empleyado nyong mapagsamantala, puwersa ng kung sino magnanakaw sa inyo o maninira sa inyo. Magpakatatag kayo kasi kasali yan sa pinili nyong mundo. Ang problema,
Sinisisi ko ba ang SSS? Sinisisi ko ba ang DTI? May mangyayari ba pag nanisi tayo? May mangyayari ba? Ngayon, wala rin naman, di ba? Ang magagawa lang natin, anong meron sa kakayanan mo ngayon para maayos yan. Kung wala kang magagawa, kundi sisihin lang yung mga gobyerno, tumahimik ka, mapapagod ka lang, walang mangyayari. Hayaan yung ako trumabaho niyan very soon. Sa ngayon, gusto ko lang walang bibigay sa atin. Walang susuko sa pinasok natin. Nagnegosyo na tayo ng tuwid, nagnegosyo na tayo ng tama. Wala nang talikuran to, wala nang atrasan to, dire-diretso na to mga kasosyo. Walang bibigay, walang panghinaan ng tuhod. Pinapaalala ko sa inyo, matagal to. Ang bumigay, ang siyang malulugi. Hanggat nagpapatuloy kayo, kikita't kikita rin yan. Magpakatatag kayo mga kasosyo. Ilang taon na lang ang hihintayin natin. Konting kapit na lang mga kasosyo. Pinapangako ko sa inyo, sagot ko kayo. Darating yung panahon na yon. Konti na lang. Sa ngayon, tatag pa ng loob. At paalala ko na huwag kayong panghinaan ng loob. Mahal na mahal ko kayo mga kasosyo. Tayo manalangin. Let's pray. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen.